Okay, ito yung aking CO2 tank. So, stainless yan, no? So, naubos na siya yung CO2 niya. Naubos na. So, magre-refill ako. Paano? So, kung bago yung CO2 tank mo, tsaka kung magre-refill ka, pares lang ang proseso. So, ganito ang mag-refill. Siyempre, kung ito siya, okay, bubuksan mo ng pakaliwa. Okay, pag yan ang hawak, wag dito kasi baka maputol. Di sa base, ikot, yan. Ikot, okay. Okay, ayan na siya. Ayan, so ayan yung head niya. Okay, ayan. Okay. So, ito na yung tangke mismo. So, paano mag-refill ng CO2 tank? Ano ba yung mga ginagamit o yung requirements? Ang dali lang, no? Napakadali lang bilhin. Unang-una, yung baking soda, tapos yung citric powder. Yan. So, kombinasyon ng dalawa na yan plus tubig is equal to CO2, yung nag-evaporate ngayon. Paano yung ratio niya? So, sabi ko nga, itong 2 liters ko, ang ratio niya ay, sinulat ko na para hindi ko makalimutan. O 200 grams na citric acid, tsaka 200 grams na baking soda, tsaka 300 grams na H2O o yung ating tubig. So, syempre, ito na. Okay, paano? Okay, syempre, sabi ko nga, citric powder. Okay, citric powder, sabi 200 grams. Syempre, kailangan mong timbangin. Mahirap pag-estimate kasi nga, para sigurado, yung tamang ratio, yung tamang timpla. Okay, 200 grams. Okay, siguraduhin yung powder yung ano nyo ha, yung citric acid ha. Okay, 200 grams. Pwede na yan. Okay, pwede ba? O, sige, dagdagan ko pa konti. Ayan. Okay. Okay. So, ito na yung citric powder. So, ito na yung aking citric powder. Ayan. So, syempre, ilalagay natin sa loob ng tangke sa pamamagitan ng embudo, syempre. Ayan. Medyo may kahirapan pero gumamit na lang kayo. Discard nyo na mailagay nyo. Ayan. So, may embudo. Citric acid. Ngayon, next, yung ating baking soda. So next, ito na ating baking soda. Ayan, so baking soda, 200 grams din. Ayan, gumamit siya ng sandok. Ayan. O, pang food grade lahat to ha. Baking soda, tsaka yung citric acid ay food grade. Online lang lahat nabibili yan. I-search mo lang, citric acid, baking soda, tapos, okay. Siyempre, ilalagay na rin natin. Ngayon, napansin nyo, bakit ko inuna yung citric acid? Kasi yung citric acid, pag nabasa ito ng tubig, ang bilis matunaw. Si baking soda, hindi basta-basta. Si citric acid, sobrang asim pag tinikman mo. Nako, sobrang asim talaga. Maasim pa sa kamyas. Times 2. Okay, next. Ayan, so ito na yung aking last na inalagay. 200 grams din na baking soda. Ayan, so okay. So, nauna yung citric acid, tapos baking soda, 200 grams, 200 grams. Tapos, yung last na ilalagay ay 300 grams na tubig. Pero, babala, pause muna, pause. O, di ba sabi ko, babala, pause muna. Bakit? Wag nyo muna kagad ilalagay. So, kailangan mo maging komportable, tapos, kondisyon ko yung kamay mo, maghanda ka mabuti. Bakit? Okay, papakita ko kung bakit. Okay, sample ha. Halimbawa, magsasample ako. Kasi, ito kasi yung reaksyon nung citric acid tsaka baking soda. Okay, maglalagay ako ha. Citric acid, konti lang. Ayan, okay, citric acid, maglalagay ako. Ayan, focus mo. Citric acid. Okay, dito. Baking soda, kunyari, 200 grams yan. Tapos, hahaluin ko. Pero sa kaso ko dito, hindi ko siya isatangke ko, hindi ko siya hahaluin ha. Hayaan mo lang, later na. Pero gusto ko lang ipakita yung reaction niya. Ayan ha. Yung baking soda tsaka citric powder pag nabasa ng tubig. Kaya sabi kong babala, okay. Ito yung reaction niya ha. O, pakita mo mabuti ha. Zoom mo, okay. Bubusan kong tubig ha. 1, 2, 3. O, nakita nyo? Kumulo. Yung mga bubbles na pumuputok, ayun yung CO2 na dapat maipon doon sa loob ng tangke. So, bakit ko sinabing babala? Kasi, kung babagal-bagal ka,
doon sa pagtatakip, baka maubos na yung nag-evaporate na CO2, hindi mo pa natatakpan ng maayos. Ngayon, kung sobrang bilis mo naman, baka matumba o maano o baka sumabog o bla bla bla. Kailangan relax ka lang, maghanda ka, mag-practice ka. Okay? So, ulitin ko ha, game na, gagawin ko na ha. 200 grams na citric acid, 200 grams na baking soda, tapos 300 grams na tubig. So, ganun yung reaction na mangyayari sa loob ng tangke. Okay. Siyempre, linisin ko muna yung tangke ha, para maganda-ganda naman. Yan. Sabi ko nga, maghanda ka. Yan. Hindi naman nakakatakot. Gusto ko lang. Kailangan mo kasi ma-save yung mga nag-evaporate na bubbles. Okay. Madali lang naman. Okay. Ito, wala na oh. Ito rin yung ginagamit sa mga paigal sa soft drinks. Ito yun. Tapos, yung reaction niya ay, nako, napakalamig. Sobrang lamig. Ang galing ng science, di ba? Okay. Yan. Okay ha. Ito na siya ha. Tapos, dapat medyo memorize mo kung paano siya ilak. Ayan o. Kasi may goma siya. Ayan. Linisin mo na rin yung ilalim niya, baka may bumarang piruta o alikabok o bato na hindi mag-cause ng proper na lock, so sumingaw pa rin. Yan, parang ganyan. Kailangan mabilis ka. Pero, yan, diba? Practice yun, kumbaga nag-practice ako. Yan, okay. Okay, next. Ito na. Bubuhusan ko na siya dadagdagan ko na ng tubig. So, nadagdagan ko na ng tubig, lagpas pa nga 330 ml eh. Ngayon, paano ka maglagay ng tubig? Huwag pa diretsong ganyan, buhos na kagad ha, hindi. Para hindi deep impact, sabog kagad yung tubig sa loob. Ang bilis, so medyo pa-slant mo ng konti yung tangke. Ayan, so medyo, yan, slant. Tapos, i-prepare mo na tong, naka-prepare na tong, ano natin, yung head. Ayan, para pag hawak ko mamaya, medyo mabilis ng bahagya. Ayan, okay. O mapapansin nyo ha, 0 yung ating meter. Ayan, 0 na, wala na. Okay. Game. 1, 2, 3. O, tabiatin muna, baka masagi. Mag-cause. Okay. Slant yung dapat ha, yung tangke din ha, mga 45 degrees. Okay. Pagbuhos ko niya, may reaction na kagad yan. Pero dapat, malagay ko na kagad yung ating head. Okay, game. Okay, may naririnig na ako. May narinig na ako, okay. So, relax lang, relax. Hayaan mo lang naka-slant. Ayun na, ayun na, diba? Yan ang sinasabi ko, diba? O, diba? Ang bagal ko. Naku, ayun na. Ayun na. Yeah, so, lock mo lang ng huwag mo sobrang higpit kasi meron namang goma yan eh. Yung tama lang na feeling mo talagang mahigpit na. Yan, baka malosted pa, yung tama lang. Okay, tsaka ramdam mo naman na parang wala nang sumisigaw sa base eh. So wala na. Ayan na. So, mapapansin natin, lumalamig na yung ilalim mo. Naku, ang lamig oh, parang nasa loob ng rep. Ang lamig, layo ko ng konti. Pwede nyo namang haluin. Huwag yung isa-shuffle lang parang akala mo, gano'n na, wag. Relax lang yung shuffle. 1, 2, 3. Okay. Yan. Tapos, iwan mo na siya ng at least mga ilang 30 minutes, isang oras bago gamitin, no? Okay? So, ayun yung CO2 tank. So, yung 2 liters ko sa 200 grams na baking soda at citric acid, 3 buwan ang itinatagal niya. 3 buwan ang tinatagal sa 23.5 gallons. Tapos, yung bubbles ko, 3 bubbles per seconds. Minsan 4 bubbles per seconds. Ito yun, no? Ayan, oh. Ito yung ano niya. Ayan, 4 bubbles per second. Ayan, no? Ayan. So, ayun yun, ha? So, may CO2 na siya. Nagpondo na siya. Ayan, may bubbles na kasi. So, hayaan ko lang siyang mag-charge ng CO2. So, ayan yung eksaktong pagre-refill ng CO2 tank, no? Ito, so ginagamit ko to para sa aquarium ko. So naglagay ako ng hose dito. Ayan, hose, tapos meron akong diffuser para maging pino yung sabog nung CO2 sa aquarium ko. So siya yung nagsisilbing pagkain ng halaman. Okay? So napakadali lang, no? So ako, hinihintay ko talagang mawala na yung lamig na yan. Kasi pag lumalamig-lamig pa yan, ibig sabihin nasa proseso pa yung CO2 tsaka
citric powder na nagmi-mix pa lang sa pamamagitan ng tubig. Tapos nag-evaporate yun, nasisiksik siya. So, napansin mo, umakit na yung metro ko. So, nasa 7 meters. Pero, 7 meters, 7 ano ba to? O 7 guhit o 7 kilos kasi yung 10 by kilo kasi yan eh. Yan. So, umaabot to ng hanggang 30 kilos, no? Hanggang 50 kilos naman to, pero ayaw nga sobrang kasi nga baka sumabog. Pero, yung tamang ratio ng 200 grams, okay na yun, tama na yun. So, mamaya, papakita ko kung ano na yung resulta, yung pinaka-final niyang pressure, no? So, ayun lang muna, okay. Mamaya na ulit. Ayan, so eto na. After isang araw, tsaka ko lang gagamitin na siya ngayon. Pero yung naipon niyang pressure ay 22 kilogram per square centimeter, no? So, ganun lang ka-easy mag-refill ng CO2 sa pamamagitan ng baking soda tsaka citric powder acid, no? So, 200 grams na citric acid tsaka baking soda plus 300 grams na tubig is equal to carbon dioxide o yung CO2 natin na ginagamit nga sa aquarium, no? So, ito na nga, may pressure na siya. Oh, ayan, oh. Buksan natin, ayan. So, ayan na siya, no? So, 3 buwan mahigit, no, bago maubos yung pressure niya, no? 2 to 4 bubbles per second yung dosage ko doon sa aking aquarium. Okay, so madali lang, no? So thank you, no? Sana may natutunan po tayo, no, sa mga video na to. Okay, thank you po.